Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako ay dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mangyayari sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita, ipinakita ni Maria ang isang simpleng oo na naging daan para sa kaligtasan ng mundo. Hindi siya handa, hindi niya alam ang mangyayari, ngunit buong puso niyang tinanggap ang plano ng Diyos. Pinili ni Maria na magtiwala. Sa ating panahon, may kanya-kanya tayong mga tawag na kailangang gampanan at isakatuparan tulad ni Maria. Maaring tulad ko na panganay na anak na kailangang maging matatag para sa pamilya. O kaya naman bilang estudyante o isang manggagawa na kailangang magpatuloy sa gitna ng pagod. Ang iba naman ay bilang magulang na kailangan magsakripisyo. Alam ko na minsan, hindi natin lubos nauunawaan kung bakit ganon kahirap ang ating mga pinagdadaanan. Pero gaya ni Maria, tinatawag tayong manampalataya at magtiwala na may dahilan ng lahat. Ang oo ni Maria ay hindi madali. Marahil nakaramdam din siya ng pangamba, gulat at kalituhan. Ngunit ang bawat oo niya ay sinamahan niya ng pagtitiwala at pag-ibig. Ganito rin ako tinatawagan ng Diyos araw-araw, na magtiwala kahit may takot, na maglingkod kahit pagod, at na magmahal kahit walang kapalit. Sa paggunita natin sa mahal na Birhen ng Guadalupe, na ina ng lahat, paalala ito na hindi ko kailangan maging perpekto para mahalin ng Diyos. Ang mahalaga ay ang pusong magtiwala at magpaubaya, gaya ni Maria. Kapag natutuhan natin ipasa Diyos ang lahat, kahit sa gitna ng responsibilidad at kabigatan, doon ko nararanasan ang tunay na kapayapaan. Manalangin tayo. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ina ng pag-asa at ng kapanatagan, turuan mo akong maging katulad mo, mapagkumbaba, mapagtiwala, at handang tumugon sa tawag ng Diyos. Sa tuwing ako'y napapagod, paalalahanan mo kaming hindi nag-iisa. Sa tuwing ako ay nag-aalinlangan, itulat mo kaming magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Naway matutuhan naming tumanggap at magsabi ng aming sarili, oo. Sa bawat pagkakataong tinatawag kaming maglingkod at magmahal. Tulungan mo akong makita si Jesus sa gitna ng aking pamilya, pag-aaral at pang-araw-araw na buhay. Amen.